Isang mapagpalang araw po, Sir Eric. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Dante. 35 anyos at tubong samar. Isa po ako sa mga silent listener mo at talagang naaaliw akong makinig ng mga horror narration nyo. Panahon na siguro para ako naman ang magbahagi ng isang makapanindig balahibong karanasan na hango sa totoong buhay. Karanasan po ito ng aking tiyo Ador noong siya'y nabubuhay pa. Naikwento lang din ito sa akin noon ng papa ko na nagbigay ng matinding takot sa tuwing nagbabalik tanaw sa aking isipan. Taong 1989. Sa panahong ito ay kilala sa kanilang lugar si Tiyo Ador bilang isang talamak na manginginom. Araw-araw ay palagi na lang lasing. Madalas makitang pasuray-suray sa daan. Simula noong magbinata ay nakahiligan na talaga uminom ng alak. Lahat ng manginginom ay kilala siya maging sa mga karatig lugar kung saan mayroong handaan tulad ng binyagan, kaarawan at piyesta ay palagi siyang aktibo. Para lang makainom kahit hindi naman imbitado. Dahil sa pagkahilig sa alak ay walang babaeng lumalapit sa kanya. Sa madaling salita, ilag sa kanya ang mga kababaihan. Sino ba naman ang magkakagusto sa isang lalaki na walang alam gawin kundi ang uminom lang ng alak? Maging ang ibang tumador ay iniiwasan siya. Gawa ng mahilig tumumbok na wala namang ambag. Pati ang ibang mga kaanak ay nagawa siyang talikuran dahil puro sakit lang ng ulo ang dala. Kapag lango kasi sa alak ay palaging naghahamon ng away. Sumisigaw sa gitna ng kalsada habang hawak ang itak. Gayunpaman kahit madalas maghamon ng away si Tiyo Ador ay puro hiram na tapang lang naman ang kayang gawin. Puro lang amba ng itak pero halatang takot naman pumatay ng tao. Tanging si ama lamang ang bukod tanging nagmamalasakit sa kanya. Lalo't ang aking ama ang panganay sa magkakapatid. Kuya Nonoy, may pera ka ba? Pautang naman, pambili lang ng alak. Babayaran kita. Ani Tiyo Ador kay ama. Hindi naman nakatiis si ama, kaya binigyan ng kapatid ng pera kahit wag na umanong bayaran. Alam niyang wala naman itong ipambabayad gawa ng walang trabaho. Ador, gusto mo magtrabaho, di ba? Kilala mo si Aling Bebang? Naghahanap kasi siya ng karagdagang tauhan sa farm. Alam mo naman siguro na siya ang nangungunang supplier ng karne sa palengke. Madali lang naman ang trabaho doon. Maglilinis at magpapakain ka lang naman ng mga baboy. Ano kapatid, gusto mo ba? Para masabihan ko bukas ang katiwala ni Aling Bebang. Saad ni ama sa bunsong kapatid. Hindi na nagdalawang isip pa si Tiyo Ador. Kaagad na pumayag lalot ang kapatid na mismo ang nag-alok. Kuya Nonoy, tatanggapin kaya ako ni Aling Bebang? Tanong niya. Oo naman bunso, ako na ang bahala makiusap kay Aling Bebang. Sagot naman ni ama. Maraming salamat Kuya Nonoy. Sa pamilya natin ikaw lang talaga ang nakakaintindi sa akin. Makakabawi din ako sa iyo balang araw. Salamat ulit Kuya Nonoy. Kinabukasan bago sumapit ang tanghaling tapat ay masayang ibinalita ni ama na tanggap na umano si Tiyo Ador. Kaya naman bago pa man lumubog ang araw ay nagtungo na siya sa palengke dahil darating si Aling Bebang para maningil ng bayad sa ilang pwesto na umaangkat sa kanila ng karne. May dala na rin gamit ang aking tiyo, gawa ng buwanan ng kanyang uwi. Mabait naman si Aling Bebang noong magkausap sila ni Tiyo Ador. Pati ang mga kasama nitong tauhan na nangungulekta ng bayad ay palakaibigan. Halos malula ang aking tiyuhin nang makita kung gaano kalawak ang piggery farm. May 3 malalaking koral kung saan hiwalay ang kulungan ng mga inahing baboy at butakal. Halos hindi mabilang ang dami ng biik. May 13 tauhan ng farm kabilang na ang 3 mga ngatay. Gawa sa konkreto ang istruktura. Nakatirik naman sa bandang dulo ng babuyan ng bahay katayan. Napapalibutan din ng farm ng mataas na bakod at sa tuktok nito ay napapaikot ang barbed wire. Kaya hindi madaling manakawan lalo't laganap noon ang nakawan sa lugar. Bago mag-umpisa si Tiyo Ador, itinuro muna sa kanya ng namamahala sa piggery kung ano ang tamang proseso ng pagpapakain at oras ng paglilinis sa mga hawla. Bagaman kahit alam na niya kung paano ito gawin ay minabuti niyang makinig upang maiwasan ang aberya. Lalo't marami ang inahin na malapit ng mga anak
Naging pabor naman sa unang trabaho. Pagsapit ng gabi kung saan oras na ng pahinga, ay nagkaroon ng inuman. Bumaha ng pulutan, kaya lalong naging interesante ito kay Tio Ador. Nang matikman ang bagong lutong pulutan na huling inilatag ni Mang Fabian, na siyang kanang kamay ni Aling Bebang at namamahala sa buong farm, ay sobra siyang nasarapan. Alam niya kung anong uri ito ng karne dahil madalas niya itong matikman tuwing may inuman. "Masarap ba, Ador?" tanong ni Mang Fabian. "Ang sarap ho. Solid na solid ang lasa," sagot naman niya. "Huwag kang mahiya, Ador. Okay lang sa amin kahit gawin mo pang ulam ang pulutan. Hilig talaga namin dito mamulutan ng karne ng aso. Alam mo ba, Ador, na napakahusay ni Mang Fabian pagdating sa pagkakatay ng aso? Masarap pa magluto." Saad naman ng katabi niya. Halos lahat ng tauhan sa farm ay kaidaran lang din niya, maliban sa katiwala at kanang kamay ni Aling Bebang, na mga kaanak lang din nito. Tinanong ni Tio Ador ang mga kainuman kung saan nila kinukuha ang kinakatay na aso. Gayong gabi-gabi naman kumakatay si Mang Fabian. Anilay maraming umanong alagang aso ang pagkalat-kalat sa farm. May alaga din ang may-ari na nagsisilbing bantay sa mga nagtatangkang magnakaw. Naniwala naman siya nang marinig ang malalakas na kahul mula sa malayo. Waring nagkalat nga sa paligid ang mga hayop na nagsisilbing bantay. Hindi lang pagpaparami ng demostikong baboy ang nasa loob ng farm. Meron din itong malawak na fish pond, kaya habang tumatagal nadadagdagan ng mga tauhan. Sa naganap na inuman na pag-alaman ni Tio Ador na tanging si Aling Bebang ang nagpalago ng negosyo, buhat noong dapuan ng malubhang karamdaman ng kanyang asawa na siyang nagsimula ng piggery farm. Mas lalo umano itong umunlad ng magsimulang pamahalaan ni Mang Fabian at Mang Berting na kadugulang din ng ginang. Dagdag pa ng katiwala, palagi lang daw nagkaratay sa higaan ng totoo nilang amo. Hindi magawang makapaglakad gawa ng maraming sugat sa katawan at unti-unti nang nabubulok ang mga paa. Natapos ang kanilang inuman sa masayang kwentuhan. Sa unang gabi ay maraming nalaman si Tio Ador tungkol sa buhay ng kanyang mga kasama, lalo na kay Aling Bebang. Kahit na hindi pa humuhupa ang tama ng alak ay maagang ginising si Tio Ador para sa kanyang unang araw sa trabaho. Kahit masakit pa ang ulo at mabigat ang katawan, ay aligaga niyang nilinis ang maruruming kulungan. Nagpakain sa mga inahin abang ang iba naman ay abala na sa pagkakatay na pinangungunahan ni Mang Berting at Mang Fabian. Ilang pirasong baboy ang nakasalampak sa sasakyan na ihahatid nila sa palengke. Samantalang si Aling Bebang naman ay hawak ang listahan kung ilang kilo ang kailangang isupply sa bawat pwesto. Sa maikling panahon ay tuluyan nang nakabisado ni Tio Ador ang lahat ng gawain, pati na rin ang pagpapakain ng mga isda sa palaisdaan. Ngunit batig niyang siya ang may pinakamaraming trabaho. Ginagawang utusan na ultimo pagbili ng alak at sigarilyo ay siya ang dapat lumabas kahit 10 oras ng gabi. Hindi magawang magreklamo dahil nakakalibre naman siya ng alak. Lumipas pa ang 1 linggo ay napapansin niya na tila may kakaiba sa farm tuwing sasapit ang gabi. Nagtataka kung saan ba talaga nanggagaling ang pinupulutan nilang aso na madalas ihain ni Mang Fabian. Sa ilang araw na nagdaan, obserbahan niya na kaunti lang naman ang aso na mismong mga alaga ng may-ari. May ilan namang pagala-gala sa paligid pero hindi naman ito nababawasan. Isa pang nagpapagulo sa kanyang isipan kung saan isinasagawa ang pagkakatay ng aso. Isang araw bandang hapon habang nagpapahinga ang lahat, ay naisipan noon ni Tio Ador maglibot sa farm. Ni minsan ay hindi pa niya ito magawang libutin gawa ng palaging abala sa trabaho. Nung mga oras na yon nasa palengke ang ginang kasama si Mang Fabian. Samantalang si Mang Berting naman ay nasa loob ng bahay katayan. Hindi niya batid kung ano ang ginagawa ng katiwala doon. Alam niya kasing madaling araw lang ginagawa ang pagkakatay. Sa kanyang paglilibot at dala na rin ng kuryosidad, ay naisipan niyang magtungo sa pinagkakatayan para silipin kung ano ang ginagawa ng katiwala. At nang makalapit ay napansin niyang sarado ang entrada, kaya inikutan niya ang likod. Doon ay bahagyang nakabukas ang dahon ng pinto ngunit hindi niya nakita si Mang Berting. Malawak ang loob, puno ng matatalas na bagay na gamit sa pagkatay. Malalaki ang tadtaran at may mga kadenang nakalawit na may hook sa dulo. Nangingibabaw ang lansa ng tuyong dugo.
Habang tahimik na sinisilip ang loob, ay biglang nagsalimbaya sa kanyang pandinig ang mahihinang kahol ng aso na nagmumula sa pinakadulo ng farm, na medyo magubat, malapit sa sapa, kung saan diretso doon umaagos ang dumi ng mga hayop. May malaking tubo kasi ang ilalim ng lupa. Pinuntahan niya ang pinagmumulan ng ingay. Sa gitna ng makapal na taniman ng pilapil ay nasipat niya ang isang kulob na bahay na tila sadyang itinayo doon. Nang makalapit ay bumungad sa kanyang paningin ang napakaraming aso na nagsisiksikan sa magkakaibang kulungan. Karamihan dito ay may mga tali pa ang bibig. Mariin niyang sinipat ang kabuuan ng maliit na gusali hanggang sa makita niya si Mang Berting na tahimik na binabalatan ng isang malaking aso. Bahagya pang nakangisi habang mahinay na hinihilap ang balat. Napagtanto niya na pulido ito pagdating sa pagkakatay lalo't may karanasan din sa ganoong larangan. Sir Eric, labis noon nagulat si Tio Ador nang tawagin siya ni Mang Berting kahit na nakatalikod ito. Hindi siya makapaniwala na sobrang talas pala ng pandaman nito kahit nagsisikahulan ng ibang mga aso. Ador, pasok ka rito. Mas mainam na makita mo ako ng malapitan kung paano kumatay ng aso. Ani Mang Berting. Pasensya ka na ho, Mang Berting, kung pumunta ako rito nang walang pahintulot. Tugon naman niya. At hindi na nagawang magtanong kung paano nito nalaman na nasa labas lang siya ng pinto, gayong hindi naman ito lumingon. Naisip niya na baka sadya lang talaga matalas ang pandaman nito sa paligid. Mang Berting, ang dami pala ritong aso. Dagdag pa niya. Kaunti na nga lang ito. Araw-araw ba naman akong nagkakatay? Mas masarap kasi pulutan ng aso kaysa baboy. Tama ka ho, Mang Berting. Wala nang sasarap pa sa karni ng aso. Nga pala, Ador, hindi ba nabanggit ng mga kasama mo na bawal kayo pumunta rito? Sa pagkakatanda ko, nasabi na ito ni Fabian. Tama ba ako? Tama ho kayo, Mang Berting. Nasabi na nga ito ni Mang Fabian. Humihingi po ako ng paumanhin sa nagawa kong paglabag sa patakaran dito sa farm. Walang problema sa akin yun. Magpasalamat ka na lang dahil hindi si Fabian ang nandirito ngayon. Kung nagkataon, mananagot ka talaga sa kanya. Masama pa naman magalit yun. Maiba tayo, Ador. May karanasan ka ba sa pagkakatay? Gusto mo turuan kita? Hindi nyo na ho ako kailangan pang turuan, sa katunayan. Matagal na akong tinuruan ng kuya ko kung paano ang tamang proseso sa pagkakatay ng baboy. Kaso nga lang, nagpakalunod ako sa alak. Kaya napabayaan ko noon ang aking trabaho. Halos mahigit 1 taon din na puro alak lang ang inatupag ko. Ganun ba? Pwede ka pala sa slaughterhouse. Ano, Ador? Gusto mo ba maging butcher? Kung gusto mo, bukas na bukas din maaari ka nang magsimula. Ako na bahala magsabi kay Bebang. Hindi na nagdalawang isip pa si Tio Ador. Agad naman niyang sinunggaba ng magandang oportunidad na maging isang butcher. Kinabukasan ng madaling araw ay nag-umpisa na siya sa bagong trabaho. Isinalang sa sangkalan ng isang malaking baboy. Kumanga naman si Mang Berting at Mang Fabian sa husay niya sa paghati ng mga joint. Nagpapatunay na matagal nang may kasanayan sa ganoong espeto. Mahusay ka palang butcher, Ador. Pinabilib mo ako. Ani Mang Fabian. Sakto lang ho, Mang Fabian. Mas magaling pa rin kayo ni Mang Berting. Sagot naman niya. Laking pagtataka ng mga tauhan sa farm kung paano naging malapit si Tio Ador sa mga kaanak ng may-ari. Halos sila nga na ilang taon nang naninilbihan ay ni minsan ay hindi pa nakapasok sa slaughterhouse. Gayunpaman alam ng mga ito ang lihim ng katayan maliban kay Tio Ador. Bagaman batid nilang balang araw ay magiging bahagi na ito ng kanilang pamilya. Sa mga nagdaang buwan, hindi nakaligtaan ni Tio Ador magbigay ng pera kay ama bilang pasasalamat. Kahit literal na lasinggero ay marunong pa rin tumanaw ng utang na loob. Subalit 1 beses lang sa 1 buwan ang kanyang pahinga, kaya madalang lang sila magkita ni ama. Simula noong maging butcher, nakahiligan na ni Tio Ador kumatay ng aso. Halos gabi-gabi ay iba't ibang luto ng karne ng aso ang pulutan. Ni minsan hindi sila nagsasawa sa laman nito. Kahit pinupurga na ang tiyan ay walang tigil pa rin sa paglantak nito. Sa loob ng kalahating taon tila may napapansin si Tio Ador sa kanyang katawan. Nagsisimula na siyang tubuan ng galis sa balat hanggang sa kumalat ang mga ito sa buong katawan. Sa halip na magpatingin sa doktor ay pinagwalang bahala na lamang niya ito. Nagpatuloy sa pagkain ng karne ng aso.
Dumating sa punto na nasanay na siyang kumain ng hilaw na laman. Isang gabi nahuli ni Mang Berting si Tio Ador na nilalantakan ng buhay na aso sa loob mismo ng kulungan. Nagkalat sa sahig ang sariwang dugo at ilang hibla ng lamang loob. Habang tahimik na nakamasid ang katiwala sa labas ng maraming gwardya, ay bigla namang sumulpot si Mang Fabian. Hindi nakikitaan ng takot sa muka. Sa halip natutuwa ang dalawang makita ang ginagawa ng bagong mga ngatay. Sir Eric, kwento noon ni Ama simula nang maging hayok sa sariwang laman ng aso ang aking tiyuhin, ay naging mabalasik ang anyo nito. Kakaiba umano kung kumilos. Nagulat pa nga noon si Ama nung bisitahin siya nito ng 10 oras ng gabi. Bagaman ang turingan nilang magkapatid ay hindi nagbago. Ador, anong nangyari sa katawan mo? Bakit puro galis ang balat mo? Nakakatulog ka ba ng maayos? Sobra na kasi ang pamamaga ng mga mata mo. Wika ni Ama na halatang nag-aalala sa kalagayan ng kapatid. Ayos lang ako, Kuya Nonoy. Nandito ako para ibigay ang perang to. Kuya, tuwing katapusan ng gabi ako pupunta rito. Medyo busy na kasi ako sa araw. Kahit nga day off ko ay may ginagawa pa rin. Sige na, Kuya Nonoy. Kailangan ko nang umalis. Sagot naman niya. Noong makabalik ng farm si Tio Ador, aksidente niyang narinig ang pinag-uusapan ng mga kasama niya. Siya ang topic ng mga ito. Anilay suga pa umano siya sa laman ng aso. Halos maubos na ang imbakan ng mga ito. Doon niya napagtanto na hindi lang pala si Mang Berting at Mang Fabian ang nakakaalam ng kanyang lihim. Matagal na palang batid ng mga kasamahan niya na kumakain siya ng hilaw na karne. Nilalantakan niya ito ng buhay. Sa halip na magalit dahil patalikod siyang tinitira ng mga ito ay tahimik siyang naupo at nanghingi ng tagay sa tanggero. Likas na kasi sa kanya ang pagiging makapalang muka, lalo't siyang isa ay talamak na manginginom. Kahit maraming galis sa katawan ay hindi siya iniiwasan ng kanyang mga kasama. Parang natural lang sa kanila ang sakit niya sa balat. Umabot sa punto na nagwika ang isang lalaki na lahat naman sila nakaranas ng ganoong sakit sa balat. Dagdag pa nila may mabisa umanong gamot si Aling Bebang. May espesyal daw na alak na kayang lunasan ng sakit. Alam din daw ito ni Mang Berting at Mang Fabian. Nung mga oras na yon umalis ang dalawang namamahala lulan ng sasakyan. Ngunit makalipas ang ilang sandali ay dumating ang mga ito. Puno ang sasakyan ng mga sako na tila may gumagalaw na bagay sa loob ng mga ito. Hanggang sa makarinig ng mahinang pagkahol. Mga asong ninanakaw nila tuwing sasapit ang gabi. Kaya naman isang sekreto ang nabulgar. Sina Mang Berting at Mang Fabian ang sangkot sa pagkawala ng mga aso sa lugar. Subalit hindi lang yun ang nakatagong lihim sa farm. Mayroon pang mas malalim na sekreto na hindi madaling mabunyag. Ador, pinapatawag ka ni Madam Bebang. Ani Mang Fabian bago inutusan ng kanyang mga kasama na buhati ng mga sako na naglalaman ng mga aso. Habang naglalakad si Tio Ador papunta sa tahanan ng ginang, pakiramdam niya tila may mga matang nakamasid sa kanya. Mula sa malayong distansya na naghihintay sa kanyang pagdating. Dahil malaki ang bahay ng may-ari ay mayroon itong dalawang palapag ay hindi niya maiwasang kabahan lalo't dalawang katao lang ang nananahan doon. May sariling cabin kasi ang mga tauhan. Samantalang ang mga kaanak naman ay may sariling tahanan sa likod lamang ng malaking gusali. Nang makarating sa tarangkahan ay hindi na siya nagtaka kung bakit nakapatay ang sindi ng mga ilaw. Tanging liwanag lang na nagmumula sa kandila ang aandap-andap sa itaas. Kung kaya't may kadiliman ng ibabang bahagi. Nakabukas na ang dahon ng pinto at nakaabang na rin sa sala ang ginang habang nakaupo sa mahabang sofa. Sapat na ang sinag ng buwan para maaninag ang hawak nito. Ador, pasok ka. Maupo ka rito sa tabi ko. Bungad na wika ni Aling Bebang. Madam, pinatawag mo raw ako? Tanong niya nang makalapit. Oo, pinatawag nga kita. Tama nga ang narinig ko na nagsisimula ng magsugat ng katawan mo. May gamot ako para dyan. Pero bago yan, samahan mo muna ako uminom. Sagot naman ng ginang. Baka magalit po ang mister nyo. Hindi yun magagalit. Saka hindi niya naman ito malalaman. Baldado na ang asawa ko. Ni hindi magawang makalakad. Sa kalagitnaan ng inuman ay parehong uminit ang kanilang katawan. Naunang bumigay si Aling Bebang at biglang sinunggaban ng halik si Tio Ador. Naging mapusok ang kanilang mga labi at ang malambot na supaha ang nagsilbing sapin ng kanilang pagtatalik.
Hindi pa nakontento ang ginang. Hinila ang butcher patungo sa hagdan at doon pinagpatuloy ang kasabikan ng laman. Sa pangatlong pagtatalik nila ay naganap sa bakanting silid sa pangalawang palapag. Halos inabot sila ng madaling araw. Dumaloy sa katawan nila ang malagkit na pawis na may kasama pang malansang amoy mula sa laway ng ginang. "Madam, sigurado ka bang hindi tayo narinig ng asawa mo?" Usisang tanong ni Tio Ador matapos nilang makaraos. Hindi na lamang sumagot ang ginang bagkus. Hinawakan ng kamay niya at sabay na bumangon sa kama na parehong walang saplot sa katawan. Umabante ng hakbang patungo sa katabing silid. Nang buksan ni Aling Bebang ang pinto ay pumailan lang ang nakakasulasok na amoy na tila nabubulok na bangkay. Gumuhit sa paningin ni Tio Ador ang isang lalaki na bulok na ang katawan. "Nga pala, Ador, siya ang aking mister. Sa palagay mo ba maririnig ba niya tayo? Mag-iisang buwan na siyang patay." Patay na ang asawa mo? Akala ko may sakit lang siya. Alam na ba ito nila Mang Berting at Mang Fabian? "Oo, matagal na nilang alam. Hindi mo ba ako tatanungin kung ano ang kinamatay niya? Sa bagay kahit na magtanong ka man o hindi ay sasabihin ko sa iyo kung bakit siya namatay. Ako ang may gawa ng lahat kung bakit siya nagkaroon ng malubhang karamdaman. Kaya ako ang pumatay sa kanya." "Huwag mong sabihin na kinulam mo siya." "Tama ka, Ador. Yun nga ang ginawa ko tulad ng ginawa ko ngayon sa'yo. Pero huwag kang matakot dahil hindi ka naman mamamatay. Kaya kong bawiin yan, basta sa isang kondisyon. Maging tapat ka lang sa akin at pagsilbihan mo ko, ayon sa mga kagustuhan ko. Hindi mo pa ako lubos na kakilala. Marami akong kayang gawin bukod sa itim na karunungan. Kaya kitang patayin ngayon sa kinatatayuan mo." Dala ng takot ay walang nagawa si Tio Ador kundi sumang-ayon na lamang at maging sunod-sunuran na parang aso. Lalong nanlamig ang kanyang katawan nung magsimula ng magbaga ang mga mata ng ginang. Dagdagan pa ng nakakapangilabot na tinig na parang boses ng isang halimaw. Isang lumang bote ng alak ang kinuha ni Aling Bebang sa isang istante kung saan maraming nakasalampak na garapon na puno ng iba't ibang insekto. Ang alak ay may kakaibang kulay. Matapang ang amoy at nangingibabaw ang lansa. "Kunin mo itong alak. Ako ang gumawa nito mula sa sarili kong mga sangkap." "Sige na, Ador. Inumin mo ito. Inumin mo tong alak at siguradong agad na gagaling ang iyong mga sugat." Matapos malagok ni Tio Ador ang alak ay kaagad naman niyang naramdaman ang kakaibang hagod sa lalamunan. Tila parang hinahalukay ang kanyang kalamnan, lalo na ang bituka. Ilang saglit pa ay nakaramdam ng matinding pagkahilo. Pakuwari niya ay umiikot ang apat na dingding. Dumating sa punto na may lumabas na pulang likido sa kanyang ilong hanggang sa sumuka ng dugo. Pakiramdam pa niya na tila sumisikip ang daanan ng hangin sa lalamunan. Di nagtagal ay namilipit siya sa sakit na animoy may gumagapang sa kanyang kalamnan. Sigaw lang siya ng sigaw. Halos umpugin na niya ang ulo sa pader. Maibsan lang ang sakit. Ilang minuto pa ang lumipas ay tuluyan na nga siyang nawalan ng malay. Kinabukasan nagising siya na tirik na ang araw at napapatanong kung bakit nasa loob na siya ng kanyang silid. Nang pasadahan ng tingin ng balat ay laking gulat dahil naglaho na ang kanyang mga pausbong na sugat. "Mabuti naman at gising ka na, Ador. Masakit pa ba ang ulo mo?" Bungad na wika at tanong ni Mang Fabian. "Maayos na ho ang pakiramdam ko. Medyo mabigat nga lang ang katawan ko." Sagot niya naman na hindi maalis ang tingin sa nanumbalik na balat. Mang Fabian, sino ho ba ang nagdala sa akin dito?" "Sino pa ba? E di ang sarili mo. Alam mo, Ador, hindi na mahalaga kung sino ang nagdala sa'yo rito. Natutuwa ako na bahagi ka na ng aming pamilya. Balang araw masasanay ka rin sa bago mong katauhan." Habang nag-uusap noon ng dalawa ay bigla namang pumasok ang mga tauhan sa piggery. Naging maamo ang mga ito sa kanya. Malaki ang pinagbago ng kanilang mga kilos na labis niyang ikinagulat. Sa tuwing sasapit ang gabi ay palagi siyang sinusumpong ng pananakit ng ulo. Nawawala sa sarili at nagiging mabangis na parang isang halimaw. Nakahiligan kumain ng hilaw na karne. Minsan hindi lang aso ang biktima kundi pati na rin mga baboy. Kapag nagigising sa umaga ay palagi na lang naglilimahid sa dugo ang suot na damit. Hanggang sa isang gabi tuluyan nang makontrol ni Tio Ador ang bagong katauhan, ang maging ganap na isang aswang.
Isa lang ang naglalaro sa kanyang kamalayan. Hinawaan siya ni Aling Bebang gamit ang alak. Napag-alaman pa niya na lahat ng tao sa farm ay nagmula sa angkan ng mga aswang. Isang pamilya na nanggaling sa lipi ni Aling Bebang. Dahil sa nangyari noon kay Tio Ador, nakalimutan niyang bisitahin ng aking ama. Halos ilang buwan hindi dumalaw sa kanyang mga magulang. Ang dahilan kung bakit hindi makaalis ng farm, gawa ng palaging abala sa pagkakatay ng baboy. At sa hapon naman ay binibira ang aso para gawing pulutan. Subalit kakaibang pulutan na ang nakahain sa mesa. Nagagawa nilang kainin na hindi kailangan pa dumaan sa apoy. Sa kasagsagan naman ng gabi ay ginagawa siyang parausan ni Aling Bebang. Hindi naging hadlang ang pagitan ng edad, lalo't pareho naman silang uhaw sa tawag ng laman. Nakiusap din noon ang aking tiyuhin na gusto niyang sumama sa pagdi-deliver ng mga baboy sa palengke, ngunit tumanggi ito. Aniya hindi umano siya purong aswang. Nilikha lamang siya gamit ang hawa. Kaya delikado kung makikisalamuha siya sa maraming tao. Mainam na tumutok na lamang sa pagiging butcher, lalo't parami ng parami ang mga umaangkat ng karne. Isang araw kinumbida si Aling Bebang ng isa nitong kaanak sa malayong bayan. May magaganap umanong kasalan. Dahil mga kadugulang ang imbitado ay naiwan mag-isa si Tio Ador. Higit sa lahat, wala umanong magbabantay sa farm. Tila lubos na ang tiwala sa kanya ng may-ari. Kahit sinamang Berting at Mang Pabian ay itinuturing na siyang supling. Ginampanan naman noon ni Tio Ador ang kanyang tungkulin, hindi lang bilang isang butcher. Nagawa niya kasing magpatrolya sa bawat sulok ng farm. Pinakain ng maayos ang mga baboy at maiging nilinis ang mga hawla. Ngunit pagkagat ng dilim ay hindi niya maiwasan ang pagkalam ng sikmura. Kaya isang biik ang kanyang naging hapunan. Sinipsip niya ang dugo nito bago lantaka ng sariwang laman. Halos kasamang masimot ang maruming bituka. Sa kalagitnaan ng gabi, tila may bumubulong kay Tio Ador. Animoy itinutulak siya ng tinig nun papunta sa bahay ng ginang. Sinunod niya kung ano ang bumubulong sa kanyang isipan. Dinala siya ng sariling mga paa sa silid kung saan naroon ang labi ng asawa ni Aling Bebang. Ang nabubulok na katawan ng totoong may-ari ng farm ay isang malaking palaisipan. Kung talagang namatay nga ito sa kulam, bakit hindi magawang ilibing ito o itago ang bangkay? Madiing pinasadahan ni Tio Ador ang buong paligid ng silid. Walang bakas na anumang larawan. Tanging mga kortina at agyo sa kisame ang makikita, hanggang sa may kumalampag na bagay sa ilalim ng kama. Noong silipin niya ang silong ay tumambad sa kanyang paningin ng isang lumang photo album. Ang nakapagtataka kung saan nanggaling ang ingay, gayong nakalapag naman ito sa sahig. Dahil sa patang liwanag ng mga kandila ay dahan-dahan niyang binuksan ang hawak na bagay. Nakita niya ang isang masayang larawan ng isang pamilya. 4 ang bilang ng nasa larawan, kabilang ang 2 bata, isang lalaki at isang babae. Ngunit hindi kasama sa larawan si Aling Bebang. Ibang katipa ng kahawak kamay ng lalaki na nagmamay-ari ng bangkay sa ibabaw ng kama. Halos lahat ng pahina sa photo album ay wala talaga ang ginang. Habang pinagmamasdan niya ang napakaraming larawan ay may narinig siyang mga yabag mula sa kisame. Kaya dali-dali niyang binaklas ang manipis na tabla. Kumuha siya ng isang kandila at pinasok ang loob nito. Nagulantang nang makita ang mga nakalukot na mga kumot na may bahid pa ng natuyong dugo. Sir Eric, halos nang ilabot si Tio Ador nung buksan ng 3 magkakatabing puting tela. Labi pala ng mga tao ang laman nito. Sa sukat ng 2 nabubulok na katawan na halos pamahayan ng mga uod ay mailalarawan na labi ito ng mga bata. Nagsimula nang magduda si Tio Ador na baka ang buong pamilya ang nasawi sa kamay ng ginang. Ngunit ang gumugulo sa kanyang isipan kung sino ba talaga si Aling Bebang. Ano ang koneksyon nito sa nasabing pamilya? Lingid sa kaalaman niya, ang mga kasagutan ay kanina pa pala naghihintay. Dahil pagbaba niya ng kisame ay gumuhit sa kanyang paningin ng mga tauhan sa piggery farm. Nanlilisik ang kanilang mga mata na tila nais siyang sunggaban. Upang maiwasan ang mainit na tagpo ay nagkunwari siyang walang nakita. Subalit hindi niya batid na ang mga tao sa harapan niya ang nagtago sa mga bangkay sa loob ng kisame. Napaaga ata ang uwi niyo. Ano pala ang ginagawa niyo rito? Nauutal niyang wika at pilit na ikinukubli ang kaba sa dibdib. Kami dapat ang magtanong kung ano ang ginagawa mo rito. Ang lakas naman ng loob mong manghimasok dito.
Porket wala ang tiyahin namin. Nagulat ka ba, Ador? Tama ang iyong narinig. Lahat kami ay pamangkin ni Tia Bebang. Kapatid din niya si Mang Berting at Mang Pabian. At galing kami sa iisang pamilya. Hindi porket kabilang ka sa aming lipi ay itinuturing ka naming kadugo. Nagkakamali ka, Ador. Pasalamat ka dahil natipuhan ka ni Tiang Bebang, kaya hindi ka namin magawang galawin. Alam mo bang matagal ka namin gustong gawing pulutan? Saad ng pinakamatanda sa magpipinsan. Anong ibig ninyong sabihin? Tanong niya. Ang hina pala ng utak ng lalaking to. Hindi ko na kailangan pang ulitin ang sinabi ko. Nga pala, Ador, siguro naman nakita mo na ang mga bangkay sa kisame. Dahil nalaman mo ang hindi mo dapat malaman ay isa lang ang masisiguro ko. Masasawi ka ngayong gabi. Sapat ng patunay ang bagay na hawak ko para hindi makalabas ang tinatago naming lihim. Dahil mamamatay ka lang din naman ay sasabihin ko na sa iyo ang buong katotohanan. Si Tiang Bebang ay kabit ng dating may-ari ng farm. Magkasosyo din sila sa negosyo. Dahil sa kasakiman ng dati naming amo ay nagawa namin silang patayin. Pagdating ng takdang panahon ng buong angkan na namin ang mamamahala sa farm, sapagkat patay na ang huling sagabal. At ang tinutukoy ko ay ang bangkay na nandirito sa ibabaw ng kama. Mahabang paliwanag ng isang lalaki bago sila nagpalit anyong halimaw. Dahil salinlahi lang si Tio Ador ay malayo ang agwat ng kanilang lakas. Para siyang pusa na makikipaglaban sa mababangis na tigre. Bago pa man siya maging ganap na aswang ay sinunggaban na siya ng mga ito. Paulit-ulit na bumaon sa kanyang katawan ng matutulis na kuko ng kalaban. Halos mapuno ng kalmot ang kanyang balat at muntikan pang maputulan ng ulo. Kahit naliligo sa sariling dugo ay sinubukan pa rin niyang lumaban upang maiwasan ang napipintong kamatayan. Dahil nasa kritikal ang kanyang kalagayan ay nagawa niyang tumalon sa bintana kahit na may kataasan. Hindi na ininda ang sakit ng mga bubog sa nabasag na salamin. Tumakbo palabas ng farm, bagamat tinugis pa rin siya ng mga ito. Gawa ng gusto pa niyang mabuhay ay ibinuhos niya ang natitirang lakas para makalayo sa lugar. Noong marating ang hangganan patawid sa kabilang bayan, ay doon na siya nakahinga ng maluwag, sapagkat huminto na sa paghabol ang nais siyang paslangin. Naliligo sa sariling dugo si Tio Ador nang marating ang bahay ni Ama ng madaling araw. Balak sana noon ng aking ama na dalhin siya sa pagamutan ngunit tumanggi ito. Doon ay naikwento niya ang nakatagong lihim sa farm, lalo na sa tunay na pagkatao ni Aling Bebang. Halos magimbal si Ama nung malaman na ganap na ring aswang ang kanyang kapatid. Mabilis namang gumaling ang mga sugat ni Tio Ador gamit ang sariling laway. Ngunit pagkalipas ng 3 araw ay binawian din ito ng buhay. Namatay ng walang sugat sa katawan. Bigla na lang umano huminto ang pagtibok ng puso. Sa pagkasawi ni Tio Ador ay nasaksihan ni Ama at ng buong pamilya ang napakaraming linta na nagsilabasan sa bibig, ilong at tenga ng namayapa. Batid nila na hindi lang basta kulam ang ikinamatay ni Tio Ador, kundi isang malakas na barang. Upang maprotektahan ni Ama ang sarili at ang aming pamilya, ay hindi na lamang niya ipinagkalat sa iba ang kanyang mga nalaman tungkol sa mga sinabi ng pumanaw na kapatid. Lalo't nagsimula na siyang bumuo ng sariling pamilya. Hindi pa kasi ako ipinanganak nung mga panahong yon. Dahil sa pananahimik noon ni Ama ay hindi siya ginalaw ni Aling Bebang. Kinalaunan naglipat siya ng tirahan na bahagi pa rin ng Samar. At sa bagong kanlungan ay doon ako isinilang ng aking ina bilang bunso sa magkakapatid. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Sir Eric. Maaring maraming nagdagdag sa kwento tungkol kay Tio Ador. May posibilidad din na baka gawa-gawa lang ito ng aking ama. Ang nais ko lang ay maibahagi ito sa mga tagapakinig. Lubos na nagpapasalamat. Ang inyong masugid na taga-subaybay,